that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. Binigay niya sa akin yung itim, pero nung mga time na yun, hindi ko alam na sa Missing Sabungero pala yung itim na yun. Nalaman ko na lang yun nung lumabas na ang balita. Ikaw ba ready na gawin yung ginawa ng kapatid mo na malalagay ka lalo sa alanganin? Bibigay ka ng mga impormasyon na napakaselat. Handa po akong siwalat lahat aking nalalaman at aking nasaksihan. May isang lalaking matagal nang nananahimik pero ngayon, siya ang itinuturong may hawak ng pinakamatinding ebidensya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa ilang ulat, nakita at narinig daw niya mismo ang nangyari bago tuluyang mawala ang mga ito. At ang mas mabigat pa, may video raw siya na pwedeng magbunyag ng lahat. Kung totoo ang hawak niya, posible itong magbago sa takbo ng investigasyon at baka ito na rin ang tuluyang magpabagsak kay Atong Ang. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang pangalan niya ay Elakim Patidongan, kapatid ni Dondon Patidongan, na dati na ring naugnay sa usapin tungkol sa mga sabunghero. Pero iba si Elakim, hindi lang siya basta testigo. Sinasabing hawak niya rin ang aktwal na ebidensya na magpapakita kung ano talaga ang nangyari. May mga nagsasabing nasa kanya ang video kung saan makikita raw ang mismong operasyon ng pagkawala ng ilang sabunghero. Sa video raw na ito makikita ang mga sabunghero na tila wala ng lakas, nakapiring at nakaposas. Tahimik lang ang paligid, walang kaguluhan, walang sigawan, pero ramdam daw ang tensyon sa bawat eksena. Ayon sa ilang source, may mga taong kasama sa video na mukhang awtoridad, mga nakauniforme, mga mukha na hindi mo iisiping sangkot sa ganitong klaseng gawain. Kung titignan ang daloy ng insidente, parang hindi ito basta-basta lang na aksidente o bugso ng emosyon. Planado raw ito, maayos ang kilos ng mga taong nasa video at mukhang sanay na sila sa ganitong klaseng galaw. Ayon pa sa impormasyong lumabas, matapos daw mahuli ang ilang sabunghero na di umano'y nandaya, agad silang inalis sa eksena. Hindi na sila nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag at hindi na rin nakita pang muli. Itinuturo si Atong Ang bilang taong nag-utos ng lahat. Matagal na siyang isinasangkot sa mundo ng sugal, pero kung totoo ngang may ebidensya laban sa kanya, ibang usapan na ito. Hindi na ito chismis lang dahil kung totoo ang video na hawak ni Elakim, isa itong konkretong ebidensya na kayang ituro kung sino talaga ang may sala. Pero ang tanong ng marami ngayon, kung matagal nang hawak ni Elakim ang video, bakit hindi niya agad ito inilabas? Posibleng natakot siya, posibleng may bantang natanggap, o baka iniingatan niya muna ang sarili at hinihintay ang tamang oras para lumabas. Hindi natin alam ang buong kwento, pero malinaw na may bigat ang hawak niyang impormasyon. Matapos lumabas ang balita tungkol sa video na hawak ni Elakim, may mga panibagong detalye pang nadagdag sa kwento. Lumalabas ngayon na hindi lang basta nakita ni Elakim ang mga pangyayari kundi kasama raw talaga siya noong nangyari ang pagkuha sa mga sabunghero. Ayon sa source, ilang pulis ang kasama ni Elakim mula sa umpisa pa lang. Mula sa pagdukot hanggang sa mismong pagkawala ng mga biktima, naroon siya. Hindi raw siya ang nag-utos, pero naroon siya bilang saksi sa lahat. Sinasabi na noong una, ayaw raw talaga niyang makisali. Tahimik lang siya at hindi kumikibo. Pero dahil sa takot at pakiramdam niya ay wala siyang ibang pagpipilian, napilitan siyang sumunod sa utos. Nasa sitwasyon siya kung saan mas pipiliin na lang niyang makisama kaysa malagay sa alanganin ang sarili niya. Pero ayon sa kwento, hindi raw siya sumali para manakit o makisawsaw sa masamang gawain. Ginawa raw niya iyon para makita mismo kung ano ang nangyayari sa loob. Isa sa mga pinag-utos sa kanya ay i-check ang account ni Melbert John Santos, isa sa mga sabungherong nawawala. Ang utos ng mga pulis sa kanya ay alamin kung may perang pumasok sa account nito, lalo na kung galing sa iligal na sugal. Hindi raw siya nagbigay ng buong detalye kung ano talaga ang nakita niya sa account. Tahimik lang siya tungkol sa parting yon, pero ang simpleng hakbang na iyon ay tila naging dahilan para mas lumalim ang investigasyon. Unti-unting lumalabas na hindi lang ito simpleng kaso ng sugal o pera.
Kasama na pala ang ilang taong inaasahan nating maglingkod sa batas, ang mga pulis. Sa halip na protektahan ang mamamayan, sila pa ang unang lumabag sa batas. Kung totoo ang lahat ng ito, hindi lang ito kasalanan ng isang tao. Isa itong palatandaan ng isang bulok na sistema. Isang sistemang dahan-dahang kinakain ng sariling kapangyarihan at kasinungalingan. Kahapon lang, matapos ang ilang linggo ng pangangalap ng ebidensya, sinampahan na rin ng kaso ang mga hinihinalang sangkot. Kasama na rito si Atong Ang, ilang pulis at iba pang kilalang personalidad. May mga dokumento, may mga pahayag, at higit sa lahat, may posibleng video na nagsisilbing matibay na ebidensya. At sa gitna ng lahat ng ito, si Ella Kim ang nasa sentro. Siya ang dating kasangkot pero ngayon ay nagsasalita na. Hawak niya raw ang mga piraso ng katotohanang maaaring magbunyag sa koneksyon ng mga negosyante, pulis at iba pang makapangyarihang tao sa likod ng pagkawala ng mga sabonghero. May sinasabing may malawak na sindikato, isang grupo na gumagalaw sa ilalim ng sistema, tahimik pero organisado. Maayos silang kumilos, parang wala kang makikitang mali, pero sa likod nito ay kontrol, takot at pananakot sa sino mang susubok humadlang. Ngayon, nasa panganib si Ella Kim. Hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil masyado siyang maraming nalalaman. Ayaw siyang patahimikin dahil nagsisimula ng mabuo ang buong larawan ng kalakaran ni Atong Ang at ng mga kasabwat niya. Kahit pa nasa panganib ang buhay niya, si Ella Kim ay nanatiling matatag. Hindi niya ito ginagawa para sa sarili lang niya, kundi para sa mga pamilyang ilang taon nang naghahanap ng sagot. Habang ang iba ay piniling manahimik, siya ay humarap, dala ang pag-asang baka sa pagkakataong ito, may marating na ang matagal ng laban para sa hustisya. Alam ng mga awtoridad ang bigat ng hawak niyang impormasyon, kaya ngayon binabantayan siya ng husto. Araw at gabi siyang may kasamang proteksyon dahil kapag may isang bagay na kailangang mabuhay para maisulong ang kaso, yun ay ang kanyang boses at alaala. Dahil sa pagkahuli ng kapatid ni Donondon, mas lalong uminit ang sitwasyon. Hindi lang basta pangalan ni Atong Ang nadamay kundi pati na rin ang ilang kilalang tao na dati hindi mo iisiping mababanggit sa ganitong usapin. Sa panlabas, tahimik ang lahat. Pero sa loob ng mga taong sangkot ay halata na ang tensyon. Ramdam na nila na unti-unting lumalapit ang posibilidad na mahuli sila. Yung dating kumpiyansa na hawak nila ang sitwasyon, unti-unting napapalitan ng kaba. Kasi nga naman, paano ka pa makakatakas kung may testigo na nagsasabing ikaw mismo ang may kinalaman? Hindi lang ito basta kwento, kundi galing mismo sa isang taong naroon noong nangyari ang lahat. Ang pinakamabigat pa rito, unti-unti nang inilalabas ni Ella Kim ang mga pangalan ng sangkot. Isa-isa, hindi sabay-sabay pero malinaw. At sa bawat bagong pahayag niya ay mas lumalalim lang ang kwento, mas kitang-kita ang ugnayan ng bawat isa sa nangyaring krimen. Parang eksena lang sa pelikula kung saan habang tinatakbuhan mo ang isang malaki at madilim na lihim, may isa namang taong tahimik na sumusunod sa'yo, bitbit ang lahat ng ebidensya. At habang sinusubukan mong burahin ang mga bakas, may iba namang nagtitipon ng mga piraso ng katotohanan para sa araw ng kanyang pagsisiwalat. Hindi na ito tungkol lang sa sugal. Hindi na rin ito basta-bastang kaso ng nawawala. Isa na itong kwento ng katapangan, takot at pagtataksil. Kwento ng isang sistemang kinain ng pera at kapangyarihan. At ngayon, si Ella Kim na ang nasa gitna ng lahat ng ito. Marami ang nagsasabi, baka raw hindi totoo ang lahat ng sinasabi niya. Baka isa lang daw itong palabas para ilihis ang atensyon ng publiko. Pero kung titignan mo ang takbo ng mga pangyayari, hindi na ito basta haka-haka lang. May mga dokumento, may video, may mga pangalan, at may testigong hindi na lang basta nagsasalita, kundi handang isugal ang kanyang buhay para sabihin lang ang totoo. Hindi natin alam kung saan hahantong ang kasong ito. Pwedeng sa dulo, may mga taong mananagot. Pwede ring may pilit na magtatago. Pero ang malinaw ngayon ay hindi na kayang patahimikin ang tunay na kwento. Hindi na rin basta pwedeng baliwalain ang mga lumalabas na ebidensya. Kaya ngayon, lahat ng mata ay nakatuon kay Ella Kim. Siya ang hawak ng direksyon ng investigasyon.
Siya ang nagsisilbing tulay para sa mga naulila, sa mga naghahanap ng kasagutan at sa mga pagod na maghintay sa wala. Sa huli, kwento na ito ng isang taong piniling tumayo kahit alam niyang delikado. Hindi para sumikat, kundi para itama ang mali. Marami pa tayong hindi alam, pero ang mahalaga, may isang tao na handang magsalita kahit kapalit ay buhay niya. Isa itong paalala na kahit pagaano kalalim ang isang sikreto, lulutang at lulutang din ang katotohanan. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Elakim, pipiliin mo bang magsalita para sa katotohanan o manahimik para sa sariling kaligtasan? Comment mo sa baba ang iyong opinyon dahil gusto naming marinig ang opinyon mo. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.